Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Dumaan ng habagat, no? Ilang bagyo. No? So, sana okay naman po ang lahat. No? Sa ating mga kabarangay, alam ko wala namang nasalanta sa atin, wala namang binaha. No? Pero syempre sa ating mga ibang kababayan, no, even yung mga kapwa Pasigueño natin, no, mayroong mga ilan na tinamaan din no nitong matinding habagat no at bagyo, matinding pag-ulan no. Nitong mga nakarang araw, wala na masyadong pag-ulan pero nararamdaman natin yung malakas na palo ng hangin. No? So again, magdoble ingat pa rin po tayo. So, syempre, dito sa Barangay San Antonio, no, iba't ibang mga disaster response no, ang ating isinagawa no, mula sa kasagsagan ng bagyo no, at ng habagat. Syempre, walang katapusang monitoring. No, kahit wala tayong pasok noon, no, tayo, syempre, may trabaho pa rin tayo. No, at of course, ang ating BDRRM team ay nag-check-in din no, sa ating incident management team ng Pasig City no, na kung saan ay napabilang tayo no, nag-check-in tayo, napabilang tayo sa disaster response units ng lungsod ng Pasig. Syempre no, dito sa ating barangay, sabi ko nga mga mitigation efforts, mga trimming ng mga puno no, at mga clearing operations no, ang isinagawa natin sa kasagsagan nitong kasamaan ng panahon. Siyempre, no, meron tayong pre-disaster, meron tayong during disaster, at meron din tayong post-disaster no, na mitigation na ginagawa. No? So actually, ito lang, nakaraan ay nagtabas na naman tayo ng ilang mga sanga ng puno. No? Actually, nag-coordinate din tayo sa Meralco dahil nga may mga ilan tayong mga puno na medyo matataas na at malapit na sa high tension wire na hindi na syempre no alanganin na para sa ating BDRRM team na galawin pa nila. So aaksyonan na rin ng Meralco yan in the coming days no dahil sabi ko nga nakakatakot itong hampas na ng malakas na hangin no dito sa ating komunidad. Syempre nagkaroon din ng post-disaster cleanup ang ating street sweepers. Ilang araw din sila hindi nakapagwalis ng maayos no dahil nga sa sama ng panahon. Syempre ang ating health center staff no ang ating health center ay nag-distribute din ng doxycycline. Ito yung para sa contra leptospirosis, lalong-lalo na dun sa mga lumusong sa baha. So actually, ang pinrioritize natin dito yung ating DRRM team. Pero since wala rin naman tayong nilusong na baha, no, inopen na rin natin no sa ating mga kabarangay na baka nga naman ay napalusong din sa baha no kung whether going to work no o kung saan man no. But syempre ito po ay regulated ng ating doktor at ng ating registered nurse no bago sila bigyan ng doxycycline. Syempre yung ating health center no wala ring pahinga yan no kahit na suspended ang classes no, kasama at suspended ang work sa gobyerno. No, kasama yan ng DRRM team natin, ng peace and order natin na naka-duty pa rin no, sa panahon ng kalamidad. At syempre, nagpapasalamat din ako sa ating stakeholder, ang Rebisco, no, siyang naghahandog din ng ilan sa kanilang mga produkto no, na para maidagdag natin sa ating mga disaster response or maibahagi natin sa ibang komunidad na nasalanta nitong bagyo. So again, ang aking pagpapasalamat sa joint efforts ng ating DRRM team led by Kagawad Melvin Villaruz, sa ating Committee on Clean and Green led by Kagawad Justin Galang, syempre sa ating Committee on Health and Nutrition led by Kagawad Rachel Rustia, and syempre sa ating Barangay Security Force and Command Center no, na talagang nakatutok din sa pag-monitor sa kalagayan ng ating komunidad. So again, sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong maging handa, makiisa, and let's continue to be resilient sa panahon po ng kalamidad. At syempre, ang Barangay San Antonio ay patuloy din po sa ating pakikipag-ugnayan no, sa ating mga kaibigan mula sa iba't ibang civil society organizations and national government
agencies. No? So kamakailan, no, ang inyong lingkod ay dumalo sa 34th handover and induction ceremonies ng Rotary Club of Ortigas Center. So bilang honorary member ng RCOC, no, ang inyong lingkod ay dumalo sa kanilang induction ceremonies, and of course ang aking pagbati ng congratulations kay Pres Myron Montefalcon, no, na siyang ating bagong presidente, bagong club president ng Rotary Club of Ortigas Center. At syempre nakasama din natin ang ating past president ng RCOC na si Ms. Luz Cotoco, na bahagi din ng Board of Directors ng Ortigas Center Association Incorporated. And syempre, no, we were also very happy to see some of our fellow Rotarians, no, during this induction ceremony. So again, ang aking pagbati sa RCOC sa inyong induction ceremonies, of course, kay Pres Myron, no? Maraming salamat, and again, we do look forward to our future collaborations para sa ating komunidad. And of course, no, ang aking pagpapasalamat din sa Energy Regulatory Commission, na kung saan ang kanilang head office ay matatagpuan dito sa Barangay San Antonio. No? Nakakatuwa, no? Marami pala tayo, kung tutuusin talaga, ng mga national government agencies na dito ang kanilang tanggapan sa ating barangay. At ang inyong lingkod ay naanyayahan sa kanilang regular flag raising ceremony last Monday. No? At first time ko rin mapasyalan ng kanilang bagong opisina, no? Dito sa may Ex-Quadra building. Dati dito sila sa Pacific Center. Again, nasa Barangay San Antonio pa rin. So, hindi na sila umalis ng BSA. No? Lumipat man sila ng mas malaking office space, no? Pero dito pa rin sa ating barangay. So, again, ang pinaka-highlight ng ating pag-attend doon ay ang pag-administer ng inyong lingkod ng oath of office ng newly appointed ERC Commissioner na si Attorney Paris Real. So, isang malaking karangalan, no, na commissioner, ERC commissioner, ang ating napangasiwa natin ang kanyang oath of office, and it was a nice experience. No? I think ngayon lang ako nag-oath of office ng isang presidential appointee. No? So, isang malaking karangalan ito, at syempre, it's an event that I wouldn't miss, no? Dahil bilang suporta rin natin sa ERC, na alam naman po natin in the past ay nagkaroon din tayo ng iba't ibang collaborations para sa ating komunidad, lalong-lalo na sa aspeto ng kuryente, no? Ayan, energy. No? So again, ang aking pagbati sa ating mga bagong appointed na commissioners ng ERC, and Godspeed sa inyong public service journey. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga programang pang-edukasyon. So syempre, i-flex lang natin ang ating mga BSA scholar graduates, no, na kamakailan ay pumasyal sa ating tanggapan. No? Balita ko nga, ang kanilang mga graduation ceremonies ay ginanap sa kasagsagan nitong habagat. No? So, sabi nga, buti hindi na postpone. No? Siguro para sa school tuloy na natin, no? Dahil syempre looking forward na rin itong ating mga mag-aaral na magsipagtapos sa kanilang pag-aaral. So syempre i-flex ko lang ang ating mga scholars na pumasyal kamakailan sa ating tanggapan, si Miss AJ Sasa na nagtapos ng cum laude, no, sa kursong BS Public Health. Of course, si Kevin Brian Tugado na nagtapos ng BS Internal Auditing. Si Miss Ina Lanceta na nagtapos ng cum laude rin, no, sa kursong BS Multimedia Arts. And si Miss Janina Luis de Lima na nagtapos sa kursong BS Hospitality Management. So nakakatuwa, no? Nakikita na natin ang fruits ng inyong hard work, no? Ng inyong pagsusumikap, pagtsatsaga, no? At ngayon ay ganap na graduate na. So, again, ang aking pagbati sa inyo, congratulations. Of course, sa inyong mga parents, no? Very supportive parents, congratulations din. At syempre, no,
we wish you the best of luck, no? Dito sa inyong panibagong yugto sa inyong mga buhay. At syempre, no, dumako naman tayo sa ating Child Development Center na halos isang linggo rin na walang pasok, no? Pero nung Monday na 'yon, no, na bago magkagulo na dahil sa sama ng panahon, no, ay naidaos natin ang kauna-unahan natin na family support program, no, yung session natin, kauna-unahang session para sa school year po na ito. So ang layunin lamang po ng family support program ay patuloy na magkaroon ng engagement, no, ang mga parents ng ating mga CDC pupils, no, with our CDC teachers, no. So tuwing merong session ng FSP or ng family support program, no, iba't ibang paksa ang tinatalakay, no, partikular sa kahalagahan ng pamilya. So itong nakaraan, ang unang-unang topic natin ay patungkol sa parenting, no. Ayan, yung smart parenting, ika nga. So bukod dyan, syempre tinalakay din ang ilang sa mga upcoming projects and activities ng ating Child Development Center. At syempre, no, nagkaroon din ng distribution ng kanilang PE uniforms. No? So bukod dyan, nanawagan din si Kagawad Justin Galang, no, sa mga magulang ng ating CDC pupils na makiisa din sa ating bayanihan waste management program sa pamamagitan ng pagdadala ng mga pet bottles. Sabi ko nga, ang suggestion ko, sana tuwing may meeting, no, hikayatin natin ang mga parents, no, magdala ng paisa-isang pet bottle, no. Sa ganitong pamamaraan, no, nagkakaroon ng involvement at participation ang ating Child Development Center sa mga ecological waste management programs ng ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga parents, no, actually kahit umuulan nun, maraming umattend, no, very well attended ang ating FSP. Syempre sa ating mga teachers and staff, maraming salamat din. And of course, sa buong Committee on Education led by Kagawad Pauline Blando. And of course, mga kabarangay, ang aking paanyaya lamang po para sa ating mga BSA Monthly Sustainable Programs. So, of course, every last Thursday of the month, ang ating BSA Pray and Play program, our monthly youth camp. No? So, 1 p.m. po yan dito po sa ating conference hall, dito po sa 4th floor ng ating barangay hall ginaganap ito. And of course, this will be facilitated by our friends from Bagong Ilog Christian Fellowship. And this coming weekend, no, ang rescheduled date, no, ng Basura to Ayuda at ng BSA Sininggaling program. So August 2, Saturday, no, ang Basura to Ayuda is from 8 a.m. to 11 a.m. And yung ating BSA Sininggaling program is from 9 a.m. to 11 a.m. dito sa Emerald Avenue. So yung Sininggaling, no, although tapos na ang nutrition month noon, pero habol na lang, no. Total dikit lang naman 'di ba? So ang paksa natin noon ay patungkol sa nutrition, no? So alam ko naghahanda na ulit para do sa mga fruit skewers, no, na iahanda na naman nila CJ, no, at ng ating Committee on Health and Nutrition. So magkita-kita po tayo mga kabarangay dito sa ating mga monthly sustainable programs ng Barangay San Antonio. And of course, ang aking patuloy din na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please do regularly visit our official website sanantonio.pasigcity.gov.ph para lagi po tayong updated, no, sa mga nangyayari dito po sa ating barangay. Siyempre, imbitahin ko na rin kayo, no, na to tune in sa ating latest episode ng ating podcast na Kwentuhan Time na you can find at YouTube and Spotify. So, i-search lang po, Kwentuhan Time, no, sa Spotify at gayon din sa YouTube. And ang ating paksa, no, sa ating podcast for this month ay patungkol sa wastong nutrition ulit. No? Siyempre, nutrition month theme. Kailangan i-ayon natin. Siyempre, natalakay din natin doon, no, yung mga
mga nutrition na suggestions, no, sa panahon ng kalamidad. So talagang very relevant at naaayon, no, ang ating mga naging talakayan doon sa ating sa ating most recent na podcast episode. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors, mga collaborators natin. Maraming salamat sa inyong tulong at suporta para sa ating barangay. And of course, sa ating mga constituents, mga residents, mga kabarangay natin, mga netizens natin. Maraming salamat sa inyong trust and support, no, and confidence para sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. No? Pagdasal natin ang safety, no, nating lahat, at gayon din, no, yung makarecover din ang ating mga kababayan na nasa lanta nitong sama ng panahon. So sa inyo pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.